this is truly an embodiment of what Bagong Pilipinas is all about. Kung nakabisado na po natin ang pledge ng Bagong Pilipinas, saad po doon, ang kaunlaran ay hindi lang responsibilidad ng iilan, kundi it's a community-based na po ang ano natin. And magandang opportunity rin ito para dun sa mga people natin with expertise na ma-share din nila kung ano yung mga pwede rin nilang i-bring to the table pagdating sa development ng country natin, no? So nakakatuwa, Sir RD, yung ano natin, nation building natin ay hindi lang responsibility solely ng government, pero responsibility talaga ng community at ng ating citizenry. So, ang dami-dami nating nililook forward na programs and projects ng region, nakakatuwa. And of course, yung expansion ng ating mga services and yung ating mga nare-reach natin na communities. Dahil hindi lang tayo dito sa Manila ang ating kasi very good development talaga yung nagkakaroon tayo ng mga satellite offices, nagkakaroon tayo ng mga accredited partners, nagkakaroon tayo ng mga project resolve tulad ng ganyan. Kasi it's a collective approach na. So ayan, before natin simulan ng ating question and answer from the media, let me just recognize the friends that we have here. Doon sa mga early birds natin kanina, nandito yung IBC 13, nandito yung Radyo Pilipinas, we also have PTV4, DZXL, DWWW, we also have the Philippine News Agency, and for those who are monitoring online, we have been informed na may mga media outlets din po tayo. We would like to greet them as well online, yung Balitang A to Z, Net25, GMA News, GMA Integrated News, ABS-CBN News. We also have Daily Tribune, TV5, GMA Online News, and of course, DZRH. So, alright, bago tayo magsimula sa Q&A, we'd like to remind our media friends who are here or yung mga magtatanong sa atin online to please limit your questions to one main question and one follow-up question. We will be entertaining on a first-come, first-served basis. I think we have been already informed by our first questioner for the day. From IBC 13 ba, sir? Yes, sir. Good morning po. Please state your name, sir, and your kung kanino nakadirect yung question. Thank you. Hello? Yeah. Good morning po. Earl Tobias po, sir, IVC 13. Of course, it's glad to hear po no, yung mga numbers kanina, but maybe yun na lang po yung follow-up question ko. Ma'am, attorney, dun po muna sa Project Resolve. Bali, ito po bang application? Tama, it's a mobile application for smartphones. And when and where can the people download it po? Okay po. For the first question, Sir Earl, yung ating projection is that it is not only a mobile application. Ibig sabihin po, through a browser, pwede din po ito ma-access. But if you opt to download it po, what we want to target po talaga is maging available siya either sa App Store or the Google Play Store po. Then as to the question on when po, actually today is the soft launch po, then we are actually coordinating na din with pilot LGUs kung papaano po natin mai-implement yung programang ito. So by the end of June, that is the target. We are very much hopeful po that by the end of June makapag-pilot implement na po tayo. Ma'am, coordinated with that lang, I mean, nasa ABP na kayo na, pero para sa mga residente lang din po natin, syempre sila po yung target na makinabang dito. Pwede pa reiterate, ma'am, kung halimbawa may nakita ko aksidente sa lugar, I will open the app, and then paano po yung magiging proseso? Okay po. So, kunwari Sir Earl, kayo po ay napadaan lang no, sa isang area na may nasusunog. What we will be doing po is open the app, you take a picture of the incident, then maglalagay po kayo doon ng mga needed details, like for example, the specific street kung saan siya, no? Kung saan yung LGU,
saan yung barangays para po matingnan natin kung saan nga yung exact location. Then if you can also add yung estimation as to how many yung affected, like sa bahay ba yan, residential ba yan, then you put the necessary details. When you're okay now with the inputs, you click submit, and automatically po sa aming command center at the field office, we will be able to capture your report. But hindi pa po dyan nagtatapos. Kasi sir, still, we need to validate your report. So meron po tayong filtering system as well as the validation system. So what we want to do is pag na-capture po natin yung report galing sa isang concerned individual, we directly coordinate with the LGU concerned and ask them kung itong report na ito of an incident is true. Then we will now do the follow-ups po kung ilan na, so on and so forth. Ganun po, Sir Earl. Thank you po, Attorney Malinaw po. For Attorney Lori ko po. Sir, yeah, good day po. Sir, yung sa 4-piece program lang, you mentioned, pwede po bang paulit and reiterate lang yung numbers, sir? And then what does it mean, sir, na meron tayong 97% something compliance rates na po natin? I mean, what does it stand for po? Yes, thank you, sir. Thank you, Sir Earl, for the question. No, for the compliance rate that you asked po kanina, no, ang ibig sabihin lang po nito kasi the 4-piece po kasi requires certain conditionalities. Meaning po, meron po silang kailangan na gawin or i-comply with, no. And yung kanina pong na-flash na 89%, 92%, ito po yung compliance rate nila sa educational, sa pag-attend po ng FDS. Dito po kasi nakahook ngayon if the beneficiary will continue to remain in the program. So yung percentage po kanina is mataas po yung sa educational, no? Ibig sabihin po nito na 97.59%. Ibig sabihin po sa beneficiaries po natin, 97.59% has accomplished or met with the conditions set by the 4-piece. Yun po, ang 4-piece po kasi is not just an ayuda or a dole out, no? Ang beneficiaryo po natin dito sa 4-piece, meron po silang kailangan na sundin ng mga conditions to remain in the program. Yun po, sir. Alright. So it's safe to say, sir, na yung compliance rate natin stands for example, education. Nakaka-access na po ba sila sa edukasyon? Yun din po ba yung simpleng salita? Yes po, kasi po kailangan po nilang maging maka-access sa education at kailangan po nilang nag-aaral ang kanilang mga anak. Opo. Alright, thank you po. Sir, pwedeng last na lang. We'll get the side of DSWD lang po. Of course, anything when it comes to poverty alleviation, I guess I suppose it's a welcome development for DSWD po, no? Sir, yung the House okay bago sila mag-break yung 89 billion earmark budget for senior citizens universal social pension. What's the side of DSWD lang dito, sir? Of course, will this support the program po natin at saka yung mas mapalawak din yung beneficiaryo ng mga senior citizens po natin, sir? Sir, maraming salamat po ulit sa tanong. No? Of course, kahit anong dagdag sa budget, no, tatanggapin po, it's a welcome development for the DSWD. Rest assured, no, once ma-approve po ito, the department, no, through the leadership of our Secretary, Secrex Gatchalian, we will ensure the effective implementation of this program. So, whatever additional support that our partners will provide with the agency, malaking tulong po ito, lalo na sa ating vulnerable sector po. Maraming salamat Thank you po. po. Thank you. Alright, maraming salamat, IBC 13, Sir Earl. Next question po tayo from PIA NCR. Thank you, Sige RD po. Ember. How does the DSWD NCR verify that financial aid reaches the intended recipients without unauthorized deductions or misuse? Sir, ano po, katulad po na nasabi ko, number 1, yung aming grievance machinery. Pangalawa po, we ensure that ang nag-aabot po ng pera sa ating mga beneficiaryo ay aming mga social workers. Hindi ho kami papayag, no, dito sa NCR na ibibigay ho kahit kanino na hindi ho empleyado ng DSWD yung pera para may abot sa tao. So yun po ang aming mechanism na talaga pong ini-implement ngayon. Thank you, sir. Alright, maraming salamat po for your question. I think may next question po tayo from PTV4. Kindly Good morning state your po. name na lang. Denise Osorio po from PTV4. Sir, for better understanding po ng mga kababayan natin, no, why is the implementation of the Tarabasa project headed by DSWD and not by CHED, which is because po, di ba, mga college students naman po yung mga tutor and yung DepEd po dahil sila po yung may mandate. Thank you po. Yes po, thank you for the question po. No?
Actually, yung Tarabasa program natin, hindi lang naman po ito DSWD alone. This is in partnership with our Department of Education. First, the Department of Education identifies who are those grade 1, grade 2 students who are not able to read well or consider it na medyo mabagal silang magbasa. And based nga po sa kanilang data presented during our meetings, that around 27% po kasi ng ating grade 1, grade 2 students nationwide ang merong ganitong klaseng problema. That's why in partnership with them, we launch itong Tarabasa para matulungan ang mga ating grade 1, grade 2 students. And actually, this is a community driven program kasi ang mga tutors dito ay mga from second year to fourth year college students enrolled in public state universities and colleges. And through DepEd and SEDDEN, with the submission of these SUCs, kung sino yung mga na-identify nila na mga poor students, yun din yung sinasubmit nila sa atin at magiging partners natin sa implementation ng Tarabasa program dito sa NCR. So, hindi lang po ito DSWD, instead it is a partnership program with DepEd and community approach nga po kayo nabanggit ko kasi cash for work po siya. Hindi po siya dole out kasi ayaw na nating mabansagan tayo na dole out na lang ang binibigay ng DSWD. Instead, meron ding mga active participation ng ating mga beneficiaries to give back to the community. Thank you. Sir, follow up na lang po. What are the qualifications po for the college students para po sila maging tutor? Thank you, Madam. Ang qualifications po nito ay, of course, sila state universities kasi and colleges are the one who identify itong mga magiging beneficiaries natin as tutors and youth development workers. Kasi pag nag-enroll sila, so sa mga state colleges, we know for a fact that kinukuha din minsan yung mga ITR ng kanilang mga magulang. So through that, yung ating mga state universities and colleges were able to properly identify who among those enrolled in their respective schools ang belong to the poor category ng ating society. So ito po yung ine-endorse po nila sa atin based sa ating target kasi syempre we also working within the allotted budget. So yun po yung ating kinikater dito po. Thank you. Sir, last na lang po, pasensya na po. Yung mga college students na ito po na tutors, sila po ba ay made-deploy po doon po sa lugar na may mga estudyanteng grade 1 and 2 na hindi po marunong pang magbasa? Or meron po bang parang meet-up place or tutor area? Yung mga ganun po. Yes po, itong mga tutors and youth development workers natin ay nade-deploy po sa mga schools na na-identify ng ating Department of Education na mayroong mga grade 1, grade 2 elementary students na nahihirapang magbasa. And yung place of this, deployment ng ating mga tutors and YDWs ay preferably tinitailor fit din natin na hindi naman masyadong malayo sa kanilang residence. Kasi siyempre ayaw natin ding pahirapan kasi it would entail additional expenses, traveling expenses din para sa mga tutors natin. So talagang pinag-aaralan din natin ito, yung deployment nila kung saang elementary school sila made-deploy para hindi na mabawasan ng malaki ang kanilang mga matatanggap na grants or assistance coming from the department. Thank you po. Alright, maraming salamat po PTV4. Before we move on to our next question on site, tumingin muna tayo sa mga questions natin online. Sir, may question dito about food stamps. How often do beneficiaries of food stamps receive food credits, sir? Yes po, RD. Thank you, RD Ember, for the question. For our food stamp program, sir, we usually provide 3,000 allowance po na pumapasok sa kanilang EBT cards for the period of 3 months. At if I may discuss it further po, RD, ang composition po kasi nung 3,000 ay exclusive lang po itong inaalaw na mabili yung mga
pagkain na pangangailangan ng pamilya. Naka-program po siya through the help of our partner po, ang ating World Food Program. Yung 3,000 po, yung first 1,500 is allotted po para sa GoFood. So in GoFood, ito po yung mga carbohydrates na food. And then yung additional 900 ay doon sa Grow Food naman po ito for the mga proteins. Yes po. And then the 600 po ay para sa Glow Food. Ito naman para sa vegetable requirement. So kung mapapansin niyo po based doon sa aking mga nabanggit, talaga pong yung mga nutrition na kailangang i-intake po ng isang pamilya composed of 5, ay yun lang po yung pwedeng bilhin doon sa 3,000 through the EBT. And then, RD, hindi na po pwedeng gamitin or pambili pa ng ibang bagay bukod po doon sa nabanggit. If ever po may nadampot si beneficiary doon sa shelves na wala po doon sa criteria, hindi po i-allow ng ating mga partner merchants or stores yung item po na iyon at automatic po nila itong para po masigurado na itong food stamp ay para lang po talaga sa pagkain at matustusan po yung nutrisyon na kailangan ng isang individual or isang pamilya po sa araw-araw, sa loob po ng 3 buwan. Ayan sir, maraming salamat ARDA. Para po sa kaalaman ng lahat, tayo po ay live sa Facebook pages ng PIA Central Office at DSWD NCR, pati na rin po sa ating mga partner agencies. Kung meron po kayong mga katanungan, pakilagay lang po sa comment box. Meron tayo again sir question. Ito naman kung kanina food stamp, ngayon naman Oplan Pag-abot Program. So the Oplan Pag-abot Program is designed to extend help to people in street situations. Paano daw po ito na-ensure na effectively implemented at na-ensure na ang beneficiaries ay hindi na po babalik sa ating lansangan ulit? RD. Maraming salamat po sa tanong RD Ember no ng ating mga galing sa online at nanonood no. Well, ang Oplan Pag-abot po is ongoing ngayon no. How do we ensure that ang mga beneficiaries ay hindi na po nabalik sa lansangan no? Ang unang-una po is of course kinukumbinsi namin at kinakausap ng ating mga social workers ang mga ma-identify natin na beneficiary na nasa lansangan po. Pag pumayag po sila, kadalasan po ay dinadala namin sila sa aming mga processing center. Doon po sa ating processing center, pinipicturean po sila at kinukuha ang kanilang profile. Ina-identify po saan komunidad sila, meron pa po ba silang mga kamag-anak, meron pa po ba silang probinsya na gustong uwian, no? Pag na-identify na po ito ng ating mga social workers, no, we will try to reach out or call the families, no? Pagka-reach out po ng aming sa mga pamilya, tatanungin po kung matatanggap nila pabalik. Ngayon po, paano natin ma-ensure? Ini-ensure po namin na maihahatid naman ang ating mga benepisyaryo sa kanilang mga komunidad at sa kanilang mga pamilya. Now, doon po ba nagtatapos ang Oplan Pag-abot? Hindi po, no? Gusto po namin sabihin at ipagmalaki sa inyo na kapag nadala po namin sila sa kanilang komunidad, ini-endorso po sila ng Field Office NCR doon sa field office na kung saan po sila nakatira, no? Pag endorse po namin sa kanila, i-assess din po sila at magko-coordinate po sa ating mga local government units para po mabigyan sila ng appropriate na tulong doon sa kanilang mga community. And ano ko na rin po, no, i-highlight ko rin po one of the success stories of this Pag-abot, Oplan Pag-abot, no. Meron pong isang matanda, no, na 20 years ago who was separated. Kasi siya po ay nalayo sa kanyang pamilya. At nung nalayo po siya sa kanyang pamilya, lumuwas po siya ng Maynila. Nung naluwas siya ng Maynila, nagpunta po siya sa street. Pumasok po siya ngayon sa center ng DSWD. Kaya lang po, nag-age out na po si tatay. Nung nag-age out na po siya, bumalik po siya sa streets. Na-abot po siya, na-reach out po siya ng ating Oplan Pag-abot, na-identify. Ang nakakatuwa po is nahanap namin sa Facebook ang kanyang pamilya. At ang kwento nga po ng kanyang pamilya is 20 years na siyang hinahanap ng kanilang nanay. Unfortunately, yung kanyang nanay po ay sumakabilang buhay na po. Pero tuwang-tuwa po yung kanyang pamilya dahil ang kabilin-bilinan ng kanilang nanay, RD Ember, ay hanapin nyo yung kapatid nyo. Kasi confident siya, sabi niya, nabuhay pa yung kapatid niya. Kaya nga po, nung na-reach out ng Oplan Pag-abot at naibalik sa community, tuwang-tuwa po yung buong pamilya. Ito po yung
development at ginagawa ng DSWD, we are reintegrating and we are bringing families back together po. So, yun po yung mga ginagawa namin to ensure that the beneficiaries will not return to the street. Pangalawa po, dinadagdagan pa rin po na in addition po pala, no, meron din po kaming RFID na ibinibigay sa ating mga beneficiaries. Through this RFID, we will be able to identify pagbalik po nila sa komunidad or sa lansangan, na-reach out po namin, we can scan these IDs and determine if na-serve na po sila previously. And doon po, pag na-identify dati na silang bumalik po sila, we will now identify ano po ba yung rason. And we will give appropriate intervention naman po para hindi po sila bumalik. So yun po ang aming mga ginagawa. Ayan, grabe, napaka-comprehensive din pala ng services na natin dyan. Hindi lang basta pagtulong sa mga tao sa lansangan, kundi making sure that they are reintegrated back to the communities and their families, no? Nakakatuwa. Dito po sa ating live audience, I think meron pa pong isang question about the social pension. From PIA po ba rin ba ito? Ayan. Sige po. Magandang umaga po sa inyong lahat, sa ating lahat. May tanong po ako, sir, RD ng DSWD. May updates na po ba sa implementation ng 1,000 social pension? Yes, ma'am. Maraming salamat po sa inyong tanong. No? And we are happy to announce that as of January, we started na po the implementation for the payout of the 1,000. So yung mga beneficiaryo po na starting ng January, nakakatanggap na po at makakatanggap na ng 1,000 pesos. Okay. Pasundot po na tanong. Ito po bang 1,000 na ito ay para lang sa mga indigents ng mga senior citizen? Ito pong 1,000 ay para po sa lahat ng beneficiaryo na ma-identify ng ating social pension program. Okay, salamat po. Ayan, maraming salamat. Sir, online ulit. Marami daw nakakakita, sir, ng mga Angels in Red Vest. So I think meron po kayong project ngayon na ARV or Angels in Red Vest. Siguro yon. Tungkol saan daw po ito, sir? Nakalagay dito. Can you tell us more about the project, sir? Thank you po, RD Ember. No? Actually, yung Angels in Red Vest is not actually a program, linawin ko lang po. No? It's just a recognition po yung efforts naman po ng ating mga kasamahan na nag-implement. Yan ba yun, sir? Yes, sir. Red Vest. And just to tell you a short story po about the Angels in Red Vest na theme. The theme was composed by our former Secretary Rolando Joselito D. Bautista during the height of the COVID-19 pandemic, wherein I know that we are all aware of that DSWD was one of the frontline agencies in providing various assistance to all our kababayans during the lockdowns. And talaga pong, despite nga po pala na merong risk ang COVID-19 virus na pwedeng maka-infect sa ating mga kawani ng departamento, ay talagang buong tapang na sumugod or umasikaso at umalalay sa ating mga kababayan ang mga kawani ng DSWD. Kaya po dahil dito, naantig ang puso ng ating former Secretary Bautista at binigyan niya ng kataga or parang pangalan din or bilang recognition ang ating mga kawani. Kaya po nagawa ang Angels in Red Vest. At sa pangunguna po ng ating butihing secretary po ngayon, si Secretary Rex Gatchalian, ay kanya po itong talagang official na itinatag at binigay pangalan sa ating mga kawani na Angels in Red Vest po. RD Enver, in addition po, no, kami nagpapasalamat of course because the secretary, ang ating butihing secretary, si Secretary Rex Gatchalian, no, recognized the efforts of our employees, our hardworking employees. Umulan, bumagyo, magkasunog, nandyan po ang Angels in Red Vest. No? Ang lagi niya nga pong sinasabi is ang ating Angels in Red Vest would always exercise extra love and extra care
for the most poor and vulnerable sector of our society. Ito po ay binuo ni Secretary Rex Gatchalian at kanya pong hinighlight at kanya pong binigyan ng importansya para ma-uplift naman po ang emosyon at ang boost, ang moral ng ating mga social workers who are always there and who are always ready to provide the necessary services given by the department po. So, yun po. Ayan, maraming salamat, sir. Tunay nga naman no, na Angels in Red Vest dahil tuwing may sakuna, di ba? Or tuwing may bagyo, pre, during, and after, andyan po ang DSWD para tumulong sa ating mga kababayan. Wala pa yung bagyo, nakapreposition na lahat ng mga assistants. Eh, no? Sir, siguro last questions na lang dahil medyo matatapos na ang ating programa. Pero I think we have one on-site. Ayan, may tatanong ulit si Sir Earl. Good morning po. Balikan ko lang, sir, at Attorney Lorica, kasi maganda yung kwento ni Sir kanina, yung natulungan ng Oplan Pag-abot. I guess para lang din po buo yung kwento for the public. Gano'n na po ba katagal din na-implementa yung Oplan Pag-abot? Tapos, siguro, sir, basic information lang yung kay tatay. Ano po bang pangalan niya? Gano'n po katagal yung naging paghahanap? At saka, kumusta na po sila ngayon po? Thank you for that question, no, sir, Sir Earl. Basically po, yung ating Oplan Pag-abot started and it was launched in June 2023, sometime around June 2023 last year sa Pasay po, kung saan umikot po ang ating Secretary Rex Gatchalian, no? Through his leadership, in-implement niya po to at kanya pong dinevelop yung Oplan Pag-abot, no? Para po ma-reach out natin itong mga tao sa lansangan, no? Now, si tatay po, siguro yung kanya pong pangalan is si Tatay Ron. Tatay Ron po ba ito? Tama po, no? Si Tatay Ron, no? At siya po ay Tatay Leo po pala, no? At siya po ay nadala sa Samar Leyte, no? Siguro, sir, yung details, the minute details, we will provide you para po mabigay nyo sa inyong news story or news feature po, no? Mamaya po, lalapit po kami sa inyo at ibibigay namin yung complete details for your questions po. Thank you po. Thank you, sir. Thank you. That's all. Ayan. So, siguro last question na lang. Meron pa ba tayo on-site or online na lang ang question na? May pahabol pa po ang ating senior citizen. Pasensya na ho. May pahabol po ako. RD, may pahabol po ako na tanong. Kasi nangyari po sa atin ang pandemya. Di po ba? So, ang DSWD yan, nagdi-distribute ng mga tulong sa mga nangangailangan. So ito po yung napansin ko na anong ba dapat na gawin para malaman nyo na talagang ang binibigyan ay yung mga nangangailangan. Yung talagang kapuspalad, yung walang kakayahan na magkaroon ng pagkain during ganyang sitwasyon. Paano po kung naulit yon? Paano po natin malalaman na nabibigyan yung mga taong dapat bigyan? Kasi po, may experience ako nung pandemya na nagdi-distribute sila, tapos may nakikita akong hindi nabibigyan na talagang kailangan. Ang sagot nila sa akin, ang tanong ko, sino ba ang namimili ng mga bibigyan? Ang sinasabi po nila, DSWD. So, hindi ho ako naniniwala doon. Kasi ang anak ko dati, DSWD NCR, nag-work. So, tinanong ko siya, ang sinasabi ng barangay, DSWD. So, ano po ba dapat ang gawin natin doon? Kailangan po ba natin sabihan ng mga barangay or hinihingi po ba natin ang mga pangalan ng kung sino talaga yung dapat bigyan? Yeah, ma'am, maraming salamat po sa inyong komento at observation. Of course, aminin po natin, no, kahit kami, ang COVID pandemic ay isang kakaiba. Ang Pilipinas po ay kahit papaano nagulat, no, dito sa nangyari ng COVID pandemic, and it was a very big learning curve for each and every one of us, no. Tama po kayo na namigay po ang DSWD. And we will say naman po, no, na it is actually DSWD na nagbigay noong pandemic, no. Kami po yung naatasan na mamigay at umikot sa mga komunidad. Siguro po because number one, limitation on the movement, no, and limitation on the manpower, hindi na po namin properly na-identify siguro. May pagkukulang din sa departamento na kahit kaunti po, no, during that time because of certain limitations for us. However, ginawa nga po ng DSWD lahat naman po ng kanilang makakaya, ng aming makakaya, para po ma-ensure na lahat ng nangangailangan ay mabigyan. Now, doon po sa tanong nyo, sino po at ano po ang pwedeng gawin? Kapag ganito po na may na-identify po kayo
na kailangan po ng tulong or beneficiaryo, you can immediately contact DSWD NCR or write a letter and refer them to us. Bakit po? Pagka ini-refer nyo po sa amin ng letter, no, kami po ay magpapababa ng aming mga social workers and we will validate this information. Bababa po, pupuntahan, tatawagan po ang mga beneficiaryo, possible beneficiaryo, and i-assess po sila ng aming social worker. Pagka na-assess po na kailangan po na talaga ng tulong, and then I assure you that DSWD NCR will definitely extend the help that is needed. So you can immediately or write to our office, sulat po kayo, mag-endorso po kayo sa aking opisina, no? At pag aming na-assess po, bibigyan ho namin ng tulong ang mga nangangailangan. Maraming salamat po. Ayan, maraming salamat po. Mukhang marami mga questions ngayon sa online pero sasagutin na lang po yan ng DSWD. In the meantime po, dito po nagtatapos ang ating kapihan sa Bagong Pilipinas with our guest agency, ang Department of Social Welfare and Development National Capital Region. So maraming salamat po sa umagang ito, RD Lorico, ARD Benchi, Attorney Ira, sa very informative at very engaging. Ang dami pa po nating mga nakahintay na questions.